Welcome back to our channel. This is Teacher Eloisa. In this video, tuturuan ko kayo kung paano ba natin sagutan o gawin ang Index of Mastery. Teachers, ito ay gagawin natin once na nagbigay tayo ng formative assessment sa ating mga estudyante. At dapat nakasulat ito sa ating lesson plan. So you better watch this video. Ito ang nilalaman ng ating Index of Mastery. So, we have row scores. So, depende kung ano o ilan ang inyong formative assessment. Kung pwede siyang 5, 10, or 15. But take note, kapag nag-reach ka na ng 25, that is summative test na. Okay, we have also the different sections na handle mo. At kung mapapansin nyo, meron ditong F and Fx. So, yung F, halimbawa, nagbigay ka ng 5 questions or 5 items, ilan sa mga mag-aaral mo ang nakakuha ng perfect score? So, diyan mo ilalagay under ng F. Halimbawa, 5. Ilan sa mga estudyante mo ang nakakuha ng 4? Example, 4. Ilan ang nakakuha ng 3 ang score? 14. Ang 2, 10. Ang 1, 1. Ang 0, 0. So, dito naman tayo sa Fx. So, how to get the Fx? Ito yung pinagsamang row score and then yung frequency mo. And how to get the 25, you are going to multiply it. Okay? 5 times 5 is 25. So, I just put the formula. And then, 4 times 4 is 16. Followed by 3 times 14 is 42. 2 times 10 is 20. 1 times 1 is 1. And 0 times 0 is 0. Okay, so teachers, tapos na natin gawin yung F and then yung Fx. So, we are going to add lahat ng nasa F. 5 plus 4 plus 14 plus 10, plus 1, plus 0. And then, ilalagay natin ang score dito sa total. That's 34. Let's proceed now sa Fx. The same thing, we're going to add 25 plus 16 plus 42 plus 20 plus 1 plus 0. The answer is 104. Okay, so paano naman natin na makukuha yung 170? So, sa 170, we are going to multiply yung 34 times 5. Saan galing yung 5? That is your row score. Okay? Kung 10 yung row score mo, times 10. Okay, so after that, punta naman tayo dito sa 104. Ito yung inad natin kanina sa Fx. So, dito naman tayo sa 0.61. So, paano naman natin nakuha yung 0.61? So, yung 104 divided by 170 and then the answer is 0.61. So, teachers, yung may gusto ng automated na Index of Mastery, you can comment ang inyong DepEd emails para masendan ko kayo. Okay, now let's proceed sa last part, the 61.18. Paano naman natin nakuha yon? So, yung 0.61, we are going to multiply it by 100%. Then, ang nakuha natin ay 61.18%. So, take note, teachers, lagi tayong nasa national standard na 75%. Once ang estudyante mo ay hindi nakakuha ng 75%, kailangan mo mag-retouch. And then you need to write your remarks based doon sa mga resulta ng inyong Index of Mastery. Napaka-importante, teachers, ng Index of Mastery para ma-prevent na rin natin ang paggawa natin ng intervention plan. Kasi dito pa lang, nalalaman na natin ang mga estudyante nating mahihina o kailangan natin bang i-retouch yung ating lesson. So, napaka-importante nito. Kaya wag natin kakalimutan ang Index of Mastery at kailangan mag-reflecto sa ating lesson plan. Now, let's take a look yung mga sample ng aking different sections.
So, automated na tong lahat.